Sa kabila ng mga hamon sa sektor ng kalusugan noong nakaraang administrasyon, maituturing na malaking tagumpay raw sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga reforma sa mga pagamutan. Mula kasi sa 73.95 million pesos ang PhilHealth denied claims at 109 million pesos return to hospital claims noong 2021, bumaba ito noong 2022 nang simulan ni Governor Ramon V. Gico III ang kanyang termino. Ayon sa gobernador, naging susi raw dito ang pakikipag-ugnayan sa PhilHealth at ang pagtutok sa mga sistematikong solusyon. Ang dating administration, 2021, sa mga ospital to, ang denied claims nila 73,952,094. Noong 2022, naibaba natin ng 59,409,670. Noong 2023, 36,292,974 ang denied claims. And noong 2024, ang denied claims na lang po natin ay 14,928,409. So itong ipakita nila. Pababa ng pababa. Kasi may ginagawa tayong intervention. No? We talk with PhilHealth, we talk to the agency, anong problema, how do we rectify? There's always constant communication, kaya napapababa namin. From 73 million nung time ng dating administration, 2021, to 14 million ngayong 2024. Ano masasabi mo dun? Ayon din sa gobernador, ilan sa mga pangunahing sanhi ng denied claims ay ang kakulangan noon ng manpower ng PhilHealth, problema sa manpower utilization at pagkakaroon ng isyu sa polisiya. Kahit mayroon pa ring denied claims, ipinaliwanag ni Dr. Raquel Ogoy, OIC ng Provincial Hospital Management Services Office, na hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagkalugi para sa lalawigan. Ang kagandahan po kasi, this administration po kasi, is that yung mga RTH and denieds natin, para hindi po talaga maging loss ng province, meron po tayong MAIF. Pwede nating i-file yan i-submit sa MAIF. Pwede po nating masingil pa rin po yung 14 million. So parang ganun. So hindi pa rin tayo malulugi kumbaga. Ganun po yung mangyayari dyan. Bukod sa pag-aayos ng koleksyon, sinagot ng gobernador ang mga aligasyong tungkol sa kulang na supply ng gamot sa mga pagamutan. At saka ito, let me clarify, yung mga sinasabi, walang gamot, ganyan. Inaayos po namin because meron tinatawag na national formulary. Listahan ng gamot na yun lang ang pwedeng i-procure ng gobyerno. Kaya kailangan ayusin din yun . Ibig sabihin, maraming doktor nagre-reseta ng gamot na wala dito sa national formulary, kaya send out sila, bili mo sa butika. Yung doktor, ito yung pinitingin niyang makagamot . Dapat yung committee on health sa Congress and Senate should look into that. Kasi I don't know the real policy, but what we procure in accordance to laws and regulations are those medicines that are under the formulary that they call. So yung sisabing wala, yung wala doon na hindi namin pwedeng ma-procure. Tiniyak naman ni Governor Gico na magpapatuloy ang mga reforma para mapababa pa ang return to hospital at denied claims sa 14 na ospital sa probinsya. Valerie Dismaya, RNG News.